po sa kanya and could possibly change his life or his family's life, na para pong magiging solver po tayo ng kung ano man yung problema niya. Kasi po kailangan clear po sa atin na doon tayo magfo-focus doon sa kung ano yung gusto ng kliyente, ng prospect natin. Yun po kasi yung goal natin na maparealize natin sa kanya na kailangan niya kung ano yung ino-offer natin sa kanya and makakatulong ito sa kanya. So whether it be the product or the opportunity. So dito po papasok yung pangalawang slide po natin. Ang sabi po dito, closing is the art of matching product benefits with customer needs and desires. Ibig po sabihin, kailangan po kung ano yung ino-offer natin o yung itini-discuss natin, nagmamatch nga po dun sa pangangailangan niya. Kailangan po always for the benefit of the prospect po natin. Kailangan for their greater good and hindi for the selfish good. Hindi po pwede na yung gusto natin, doon tayo magpo-focus. Kailangan po always ang focus natin is doon sa customer natin. Kailangan nila or pakita natin sa kanila yung concern natin. Kasi halimbawa po, ang kailangan pala nila is yung produkto. So dapat po doon tayo magfo-focus. Hindi po yung magpe-present tayo or magdi-discuss tayo ng compensation plan, pero ang gusto lang naman po pala nila is gumamit ng produkto for the meantime. Kasi kailangan nila dahil merong sa family member na may sakit. Kasi po yung mga add-ons po kasi like yung opportunity po pwede na rin po yun sa later part. Kasi po pagka po halimbawa po, ang sinabi po ng client is gusto ko lang naman gumamit ng product. So po pwede po tayong magprodukto doon sa benepisyo ng product po na po pwede niyang makuha. And then, after po nun, pag nag-order po siya, po pwede na po nating i-explain sa kanya, on your next order, po pwede ka na maka-avail ng 50% discount pag nag-member ka na. So, and then po pwede yun na po natin i-discuss sa kanya yung paano ba maging member. Kasi definitely po yun yung itatanong ng client. Kasi mostly po sa experience ko, pag bumili yung kliyente on the next order or itatanong agad nila pagka nasabi nyo na on your next order meron na kayong discount, marirealize po nila na paano nga ba mag-member, kasi kahit po tayo gugustuhin na din natin na makuha yung discounted price, di po ba? Kaya pwede na po natin doon ipasok and i-explain yung opportunity po na po pwede din po silang kumita, because eventually pag kumikita na sila, yung personal consumption nila is malilibre na. Pero sa closing po, meron po tayong mga kailangan gawin bago po tayo maging magaling na closer. So doon po tayo tumutok. Sa next slide po, ang sabi po dito is always attend trainings, IBPs, and mentorings. Knowledge boost confidence. So dito po, tama naman po eh. Kaya po pag sinasabi ng mga mentors natin na attend kayo ng training, attend kayo ng IBP. So wag po nating i-ano yun na pino-force lang tayo ng mga mentors natin na mag-attend ng training. Kasi hindi po, yung pagta-training po kasi at saka yung pag-attend ng IBPs and mentoring, hindi po yan para sa kanila. Yan po ay para sa atin. Para po tayo matuto. Kasi po, pag natuto po tayo, mabuboost po yung confidence natin. Kasi sabi po dito, if you want to increase your confidence, you must increase your knowledge. Kaya kailangan po talaga nating matuto. So, paano po natin gagawin yun? Pwede po tayong mag-attend ng mga trainings katulad po nitong ginagawa natin ngayon. Pwede din po tayong manood ng mga videos na makukuha natin sa sa page po ng IM Worldwide. At saka kailangan po, hindi lang po basta matuto lang tayo. Kasi nga po, hindi, sabi po nila, knowledge is power. Pero actually po, kailangan po, applied knowledge is power. Kailangan po may application. Kasi po, kung wala pong application, kung hindi po natin ina-apply yung natututunan natin, wala din pong, para din po tayong walang natutunan. Kasi kailangan po talaga ina-apply natin. Kasi po, pagka nag-apply po tayo, doon po natin matututunan kung paano ba natin i-deal yung mga prospects natin. Kasi syempre po, iba-iba po ang mga prospects natin. Iba-iba sila ng ugali. Kailangan po makuha natin yung
yung pain points po nila, yung maipakita natin sa kanila yung concern natin. Kasi sabi nga po dito, yung mga tao, they don't care how much you know until they know how much you care. Kailangan po makita nila na hindi lang tayo nag-o-offer sa kanila nung product or nung opportunity, kung hindi nagki-care tayo dahil yung ino-offer natin sa kanila is makakatulong sa kanila. Makakatulong sa kanila health-wise and makakatulong sa finances nila. Kailangan po nating mag-build ng foundation kasi sa ating mga clients para po magkaroon tayo ng trust-based relationship. Kasi po hindi lang po kasi sapat na kailangan po talaga natin mag-attend ng mga training kasi hindi po daw sapat na natututo lang tayo. Kailangan daw po nating gumaling. Kasi bakit po? Hindi po kasi po pwede na palagi lang tayo nakaasa sa mga mentors natin. Kailangan po mag-self-supporting din po tayo. Kailangan po talaga nating matuto and kailangan nating gumaling para tayo na din po, lalo po kung ang goal po natin is maging builder po, kailangan po na matutunan po natin ang lahat ng mga bagay na dapat natin matutunan para mapatakbo po natin ng maayos yung business natin at para po ma-present natin ng maayos yung kailangan nating i-offer sa mga clients natin. Tapos po dito po sa susunod, sabi po dito, thank you po, Mentor Imelda po. Sabi po niya, tama po yan, Miss. So dito po sa susunod, learn stories of successful people in IM worldwide. So tama po yan, alam niyo po, isa po yan sa lagi kong baon. Kailangan po palagi ako may baon na story, whether it be testimony or yung successful journey ng mga tao dito sa IM Worldwide. Kailangan po daw nating maging storyteller. Kailangan, kasi po, doon po, pag po tayo merong mga alam na story, testimonies ng mga tao na gumamit ng produkto, kung paano sila napagaling, o testimonies ng mga tao na kung paano ba sila naging successful dito sa IM Worldwide, diyan po makakakuha tayo ng matching background. So, ibig pong sabihin, kung halimbawa po, yung kakausapin pala natin is isang nurse, kailangan po may alam tayo na successful story ng isang nurse na naging successful na po dito sa IM Worldwide. Kung halimbawa naman po ang isang kakausapin natin is dating seaman or dating OFW, kailangan po meron din tayong alam na story na po pwede nating ikwento sa kanya ng mga tao na may the same background as doon sa prospect na kinakausap natin. The same way po doon sa produkto. Kung ang kakausapin po natin is may mga sakit, halimbawa po cancer of the breast, dapat po, or mga kidney failures, yes po, Mentor Mark, matching po talaga. Kailangan po may matching background po tayo. Kaya po kailangan may mga, alam po natin yun, yung story, yung testimony po ng mga may cancer, kailangan po may alam din tayo ng testimony ng mga may cancer na tao para po mai-relate natin sa kanila. Sabi nga po, facts tell, stories sell. Kasi po, diyan po sila nai-inspire. Doon po sa mga storya na ibinibigay natin sa kanila. Nai-inspire po sila sa istorya na halimbawa po ako, caregiver ako, tapos dito po pala sa IM Worldwide, may isang caregiver na talagang yumaman na siya. So hindi po ba mai-inspire ako na, siya nga ay yung, nagawa niyang maging successful dito. So parehas lang naman kami ng background. So, pwedeng kaya ko din. Ganun po. O yung may sakit, siya nga gumaling dito eh. So, ibig sabihin, possible din gumaling ako. Basta sundin ko lang kung ano yung proseso. Ganun po kasi. Kaya importante po sa closing na kailangan may alam kayong mga storya. Kailangan po baon nyo po lahat yung mga storya na yon. Sabi nga po nila, people join kasi na-realize niya na kaya po pala din nilang gumaling o kaya din po pala nila na maging successful dahil nga po dun sa mga storya ng mga tao na sinasabi natin, na ibinibigay natin sa kanila. Kaya sobrang importante po talaga na kailangan marami po tayong baon na stories pag po nag ano po tayo, nag-represent po tayo sa mga prospects natin. That way nga po kasi, doon po natin mapaparealize sa kanila um, yung kailangan nilang gawin yung ino-offer natin dahil
magbe-benepisyo din sila doon. Kailangan po palaging for the benefit of our prospects po. So dito po sa ilalim, nakalagay po dyan, learn from powerful closers. Ang tawag po nila is shadowing. So dito po tama po yan. Kailangan din po natin kasing matutunan kung ano po yung diskarte ng ibang mga successful mentors po dito. Kung paano po ba sila nagpapapay-in, paano ba sila nagko-close ng deal. Kasi po hindi po pwedeng sariling sikap lang tayo. Syempre po kailangan lahat ng bagay inaaral natin. And matututunan lang po natin yan doon sa mga tao na pinagdaanan na nila yung pagko-close ng deal o yung kung paano ipinipresent yung ino-offer natin sa kanila. Ang isa pong way of shadowing is halimbawa po yung mentor nyo meron siyang presentation, pwede po natin sabihin sa kanya na, Mens po, pwede ba akong mag-join sa presentation nyo? Kasi gusto ko lang matuto, makikinig lang ako. Basta pakinggan ko lang kung paano ka nagpe-present para matutunan ko siya. So, kasi ganun din po yung ginagawa ko ngayon sa mga leaders ko. Halimbawa pa meron akong presentation, tinatanong ko po sila, available ka ba? Yes po, Mentor Gara, interaction with the client po. Available ka ba? May presentation ako, makinig ka lang para maano ka din, matuto ka din kung paano ginagawa. Hindi, kailangan po malaman po natin talaga kung matuto tayo doon sa mga mentors na naging successful, kung paano nila ginagawa yung pagko-close ng deal. Kasi doon din po, isa din po yun sa way kung paano tayong gagaling mag-close ng, um, ng presentation po. Maging good closer po tayo. So next slide po tayo. Natututo po ba kayo mga ments? Okay, dito po, bago daw po tayo mag-closing, marami po tayong dapat gawin. Ito po, kasama na po dito. Thank you po, Mentor Mark. Sabi po dito, ask questions from your prospect. More information of your prospect's needs, know your prospect's emotional pull. So dito po, sabi nga po ni Mentor Johnny Lynn, medyo English, ano po. Pero ano nga po ba yung emotional pull? Ang sabi po ni Mentor Krisha, ang emotional pull daw po is yung hugot. Yung hugot po ng prospect natin, kailangan po nating malaman yon. So, paano po natin malalaman yung hugot ng pasyente, ng prospects natin? Kailangan po alam natin yung form. So, yung form po is yung family, occupation, recreation, and yung money or message po ng kliyente natin. So, paano po natin magagawa yon? Kailangan po, alam po nating magtanong. We have to know the right question para po kuha po natin yung hugot po ng ating mga pasyente. Kailangan po nating magkaroon ng ability to empathize with our prospects po. Yung ability po na ma-discover natin yung mga pain points po nila. Kasi doon po, makakapag-establish po tayo ng rapport sa ating mga prospects po. Kasi po, sabi nga po nila, people buy because of emotions. Yung napupukaw po natin yung emotions nila. Kasi po, that way po, napaparamdam po natin sa kanila na inaiintindihan natin kung ano yung pangangailangan nila. And doon po tayo tututok para maibigay po natin yung pangangailangan nila. Kasi po nafi-feel natin kung ano yung nafi-feel nila. Kaya importante po talaga na more airtime po sa prospects natin. And tayo po, question lang po. Para po na ilalabas po ng prospect natin yung mga sentiments niya po, na that way po, doon tayo makakakuha kung paano natin ipapasok yung offer natin sa kanila, whether it be product or opportunity na possible talaga na makakatulong po sa kanila. Sabi nga po ni Mentor Ed is you need to be a good listener. Yes po, kaya kailangan po more airtime po talaga doon sa ating prospect.
Sila po muna magsalita ng magsalita kasi doon din po tayo kukuha ng kung paano natin didiscuss sa kanila na yung i-offer natin po talaga is makakatulong po sa kanila and possible na makapagpabago po ng life po nila. Sabi nga po, yung great leaders should know how to ask the right questions po. Yung hindi po questions na mga na offensive. Halimbawa po, pag po meron kayong prospect, pwede nyo pong itanong na kumusta na siya, anong pinagkakaabalahan niya ngayon, uh, anong trabaho niya, something like that. Kasi po doon na po kayo makakahugot kung may pangangailangan ba siya financially or merong family members na merong health problem. Doon po tayo huhugot sa kung doon po tayo makakakuha ng pwede nating gamitin doon sa mga hugot po na meron sila sa buhay nila. Yun po mga mints. Tapos po, dito po ang sabi, master tee-up or edification. So dito po papasok yung sinasabi nilang ABC rule po. Yung A po natin is yung ating advisor. Yes po, captivating by someone's heart. Opo, mentor gara. So sa master tee-up and edification po, dito po pumapasok yung ABC role. Yung pong A is yung advisor. Pwede pong yan po yung mentor natin, yung ating cross line, yung produkto po or yung opportunity. Tapos yung B po is yung bridge, tayo po yon. And yung C po, yung client or yung pwede po yan yung prospect po natin or yung mga leaders natin. So, kailangan daw po, marunong tayong mag-build up. So, kailangan, syempre po, pagka nagpa-prospect tayo, magko-closing, hindi po pwede na basta na lang natin ipapamit yung ating mentor doon sa ating prospect. Kailangan po, i-build up po muna natin, build up po muna natin yung mentor natin doon sa prospect natin. Kasi, hindi po ba, mas tayo yung kilala ng mentor natin and mas tayo yung kilala ng client natin and then yung mentor and yung client, hindi naman yan magkakilala. So, kailangan i-build up natin yung mentor natin and i-build up din natin yung client natin doon sa mentor natin. That way po, nagkakaroon na sila ng idea kung anong klaseng tao ba itong ipapakausap sa akin ng leader ko or yung client naman po magkakaroon siya ng idea na kung sino yung kakausapin niya. Para po hindi naman sila magkabiglaan na basta na lang sila nagkita doon. At least po, na-build up na po natin, na-tee up na po natin yung mentor natin, nabigyan na po natin sila ng heads up kung anong story ng mentor natin, na ganito siya, dati siyang may sakit, napagaling siya ng barley. Ayun, para po hindi awkward. Thank you po, Mentor Ed. Para po hindi awkward. At least may storya na po na ito siya, naging successful siya dito, ganyan po. At least alam na po nung client yung ano. And then yung mentor naman po, itong client is may sakit yung asawa niya, something like that, or meron silang financial problem, kailangan nila ng extra income, para po hindi nga po awkward. Tama po si Mentor Ed. Yun po yung napaka-importante po na itiniti up po natin yung ating mentor and yung client. So ito mong susunod, yung visualization, done deal or OTS. Kailangan po kasi na-visualize na natin. Sabi po nila, dapat po sa presentation pa lang na-visualize na natin na done deal na siya or OTS na siya. Kailangan po, nasa mind na natin yon. Kasi sabi nga po nila, ang mind is nai-influence po niya yung action natin. So kung naka-mindset na po sa atin na done deal na siya. So nagre-reflect po 'yon dun sa magiging action natin. Nagkakaroon po tayo ng mas ma-excite na i-present yung business kasi alam po natin sa mind natin na madadan deal na to. Tapos po yung action, kasi po yung action po natin mag-i-influence po dun sa result. Pag nakita po ng client na very confident ka na sinasabi mo kasi sa mindset mo done deal na siya eh. Yes po, thank you po Mentor Ed, na-declare mo na manifest mo na ito ma-OTS ko to. Kaya pagdating po dun sa closing, nagre-reflect na po yun, nagagawa nyo ng tama kung ano man yung dapat yung gawin para ma-OTS nyo po yung pasyente nyo. Kaya napaka-importante po talaga yung tamang mindset po dito sa negosyo po natin. So, sa next po tayo, ayan. Kasi po, yung mindset po,
assumptions and beliefs that drive behavior. So pag kung ano yung nasa mindset nyo, yun yung nagda-drive sa inyo sa kung ano yung dapat nyong gawin. And yung ginagawa nyo po, yun yung magbibigay sa inyo ng resulta. Kaya kailangan po tamang mindset para tamang behavior or action para po tama or magandang resulta. Napaka-importante po niyan mga mentors. So dito pa tayo sa susunod, sa closing mindset po. Meron po tayong tinatawag na closing mindset. So kailangan po sa pagko-close, sabi ko nga po, tamang mindset para tamang behavior or action para tamang resulta. So paano po natin gagawin yon? Kailangan po, we have to trust the system. Yung tayo po, yung dapat na naniniwala sa negosyo na ginagawa natin, doon sa sistema po na ino-offer ng IM Worldwide. Kasi po, paano po natin mapapaniwala or ma-encourage ang mga tao na mag-join doon sa kung ano kung nasaan tayo ngayon, kung tayo po mismo ay may doubt doon sa kung saan tayo doon sa sistema na binibigay ng IM Worldwide. So kailangan po talaga may 101% trusted po natin yung sistema na naniniwala tayo na na yung ginagawa natin ngayon is makakapagbigay sa atin nung ginugol natin na time and financial freedom. Para po, yun din po yung po pwede nating i-offer. Kasi sabi nga po, magre-reflect sa action. Magre-reflect po kasi sa atin yun na pagka kinausap natin yung tao, makikita niya na tayo mismo naniniwala tayo doon sa sistema. Tayo mismo naniniwala tayo na ma-reach natin yung goal natin dahil nag-join tayo doon sa IM Worldwide. Kaya po, pag nakita niya po yun, marirealize niya na, oo nga, kasi siya naniniwala siya. Pwede din akong maniwala na, 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 na maibibigay sa akin ng IM Worldwide yung ginogol ko na time and financial freedom or yung ginogol ko na gumaling yung kung sino man yung may sakit dun sa family member ko. Kailangan po talaga na mayroon tayong trust doon sa company na kung nasaan tayo ngayon. Yung susunod po is kailangan daw po sold out sa negosyo. Sold out means, kasi po, yung all out po tayo sa negosyo na very excited tayong gawin yung negosyo, na alam natin na dito natin makukuha yung talagang gusto nating makuha. Kasi nga po, sabi nga po dito, yung mga nakakausap natin, they don't buy the product and the opportunity. They buy your conviction and your credibility. Kasi po, kung hindi po tayo sold out sa negosyo, paano po natin, yes po, thank you po, Mentor Ed, yung wala tayong duda dun sa negosyo. Yung sold out tayo na ito yung negosyo na para sa atin, ito yung tamang negosyo para sa atin. Kasi po, kung hindi po nila makikita sa atin yun, paano nga po natin sila makapaniwala? Kasi po, tandaan po natin mga mentor, yung kinakausap po nating mga tao, kasi po nagbibuild tayo ng team, di po ba? So yung kinakausap nating mga tao, they don't just join the business, they join us. So kailangan makita nila sa atin na tayo ay isang example na dapat mag-join sila sa atin kasi kung ano yung nakikita nila sa atin, possible din na mangyari sa kanila. Kaya kailangan po talagang super sold out po tayo sa business po na ito. Kasi po, yung wala tayong duda, yun nga po yung sinabi, yung walang sana umasenso ko dito, sana ganito. Wala po yun. Kasi po, naniniwala kayo eh. Yung naniniwala kayo na yayaman ako dito or dito ako makakakuha ng financial freedom ko or ng time freedom ko. Hindi po tayo yung sana dito ko makuha yun. Sana na ganon. Sana dito ko makuha yung time freedom, sana dito ko makuha yung financial freedom. Wala pong dapat ganon. Kailangan diretso kayo. Yung conviction nyo, yung confidence nyo is nandoon na dito ko talaga siya makukuha. Yung time freedom ko and yung financial freedom ko. Yung ginogol ko, dito ko talaga siya makukuha kasi sold out ako sa business. Kasi naniniwala talaga ako dito sa negosyo na to at yung ino-offer nila. Dapat po ganon para sila din po, maniniwala din po sila sa atin. Dito naman po, sabi po, don't be shy. Yes po, Mentor Ed, lagi po dapat sabihin na kung nagawa nila, possible magawa natin. I am next.
Kasi po, nagawa nila eh. Magagawa din natin yon. Sabi nga po, systematic lang tayo, copy-paste lang. So kung ano yung ginawa nila, pwede din natin gawin yon. Kokopyahin lang natin kung ano yung ginawa nila. Kailangan kung sold out sila sa business, kailangan sold out din tayo. Para kung ano yung nakamit nila, pwede din natin yun makamit. So dito po, next is don't be shy. So eto, guilty po ako dito kasi shy po ako. Pero shy po na hindi shy, ganun po. Bakit po? Kasi natuto po ako dito. Ano po ako, nag-attend ako ng training, inaral ko po yung Power of You, yung ABC to Success, nag-build po ng confidence ko. Kaya medyo shy po, na medyo hindi na shy, ganon. And another thing po, ang sabi po nila, and naniniwala naman po ako doon na bakit po natin kailangang mahiya. Unang-una po, ang produkto po natin is world class. It's known all over the world na po. Ang ating mga ambassadors and endorsers is bigating mga endorsers. So ano po yung dapat nating ikahiya? Ang produkto nagwo-work sa tao. So wala po talaga tayong dapat ikahiya. Ang marketing plan po ng IM Worldwide is uh, super, kumbaga po. Yung compensation plan nila, um, aware naman po tayo, the best, aware naman po tayo na talagang maraming naging successful po dito sa IM Worldwide. Mentor Shirley May Sibulan po, si Mentor Mitch, Mentor Mike Fernandez, si Arian Fernandez, si Mentor Marlon. Si Mentor Marlon po, alam na alam po natin, he's only a high school graduate, pero nakita nyo naman po, last December, kulang 2 million, kinita niya sa isang buwan. Di po ba? IM Next po talaga ang masasabi natin. So, wala po talaga tayong dapat ikahiya. Kasi the best nga po yung kumpanya na napasukan natin. Na makukuha po talaga natin kung ano yung ginagol natin. Dito po, ang sabi po sa susunod, be aggressive but don't be pushy. Kailangan ito dito po ulit yung ABC rule, kailangan yung aggressive ka na pinipresent mo yung ino-offer mo doon sa prospect mo, na alam mo yung mga sinasabi mo, na kahit mag-object siya, kahit na i-reject niya, kaya mong batuhin ng objection yung rejection niya. Pero at the same time, hindi ka pupushi na ipinupush mo kung ano lang yung gusto mo. Kailangan, doon pa rin po tayo sa kung ano yung gusto ng prospect natin. Doon pa rin po tayo magfo-focus. Doon sa, kailangan po palagi ang prospect natin yung bida. Tapos po, dito po, kailangan be confident and positive that the client will definitely earn. Make them realize the need. Dito nga po, ipasok po natin ulit yung mga stories po natin ng mga successful people na and explain po natin na na dito kikita talaga sila. I-explain po natin ng maayos. Kaya kailangan po alam po natin yung yung compensation plan para po ma-explain natin sa kanila ng maayos na mapaparealize natin sa kanila na definitely kikita sila dito, na definitely makakatulong ito sa kanila. Kailangan po natin silang mabigyan ng realization na halimbawa po, kung ang problem po nila is pera, so kung hindi po nila gagawin yung business, 10 to 20 years from now, ang problema nila is pera pa din. Pero kung gagawin po nila yung business, makakapag-build na po sila ng organization nila, then eventually po, pag na-build na nila yon, nakatanim na sila, 3 to 5 years from now, possible po na mag-ani na sila, and then even if natutulog sila, kumikita sila. Kasi nga po, dito, ang dami po nating nakukuha na passive income na nagbibigay sa atin ng earnings kahit na wala naman tayong ginagawa. Kaya kailangan po ma-explain lang natin sila and ma-explain natin sila with confidence na kikita talaga sila dito sa IM Worldwide. And paano po natin paano po tayo makakakuha ng mga techniques po para po maipa-realize natin sa mga clients natin, sa mga prospects natin yon. Dito po ulit papasok yung kailangan po natin talaga mag-attend ng mga IBPs, ng mga trainings. Kailangan po talaga nating mag-aral ng mag-aral ng mag-aral. Yun po mga ments. So sa susunod po tayo, kailangan po be sincere and make them feel what you
that you will help. Yes po, we really need to be equipped po. So, dito po sa next, be sincere and make them feel that you will help. When you say it, do it. Kasi po, pag meron po mga pumasok dito, syempre po, kahit tayo, ang tanong agad natin, magkano bang ilalabas ko dyan? Paano ko ba gagawin yan? And may tutulong ba sa akin dyan? Kailangan po, maparealize po natin sa mga prospects natin na we are gonna be a team, na hindi niya gagawin yung business mag-isa, na tutulungan natin siya na gawin yung business, tutulungan natin siya na aralin yung business, gagabayan natin siya all throughout para po hindi niya ma-feel na mag-isa lang siya. Kasi po syempre po, pag bago kayo sa isang negosyo and iisipin niyo na gagawin niyo siya mag-isa, nakakatakot po. Katulad po nung ginawa ko nung nagtayo ako ng live selling. Ako lang pong mag-isa, nag-isip ako ng sino bang magiging market ko, sinong supplier ko, paano ko gagawin yung page, paano ko gagawin yung pagla-live selling. Ang hirap po niya talaga. Pero dito po, hindi na siya kailangan po maiparealize natin sa mga prospects natin na hindi nila gagawin mag-isa yung business. Natutulungan natin sila. Ipundasyon yung business nila hanggang sa matutunan na nila ito. Kailangan po maiparealize natin sa kanila na hindi sila dapat matakot na mag-join sa business dahil team tayo. Kapag pumasok sila sa atin, meron silang magkakaroon sila ng team, magkakaroon sila ng second family kumbaga. Hindi lang sila mag-iisa doon sa negosyong gagawin nila. Tapos po, dito po, it's always a no if you do not ask. Ito po, dito po nagagalit sa akin yung asawa ko kasi masyado daw po akong matanong. Kasi po, sa akin po kasi, pagka hindi ako nagtanong, I will never know the answer. So, kailangan po, magtanong tayo. Don't hesitate to ask questions. Kasi po, even if we get rejected po, kailangan nating matanong. Kasi po, kailangan nating matanong yung mga kliyente natin. Halimbawa po, may question pa ba kayo? Naintindihan niyo po ba yung mga pinresent namin. Kasi baka mamaya hindi tayo nagtatanong, may question pa pala sila sa mind nila. Tapos hindi na nila yung itatanong, baka kasi nahihiya sila na magtanong. Baka meron pa silang hindi naiintindihan, hindi na nila maitatanong kasi baka nahihiya sila magtanong. So kailangan talaga tayo magtatanong para makuha natin yung sagot. The answer will always be no pag hindi tayo nagtanong. We'll never get any answer pag hindi tayo nagtanong. Kaya kailangan, napaka-importante po talaga na magtatanong po tayo. Tapos po, never promise anything that you cannot deliver. So, kailangan po, basagin natin yung concept na promises are made to be broken. Kailangan po, pag nag-promise tayo, we have to be committed to the promise. So, halimbawa po, pag pinaramis natin, natutulungan natin sila, kailangan mag-commit po tayo doon. It should be a commitment na tutulungan natin talaga yung prospect natin all throughout doon sa business. So, kung ang promise po natin is i-deliver natin yung mga products nila on time, kailangan pa deliver natin. And wag po tayo magpa-promise ng hindi totoo na halimbawa po, pa-promise natin sa kanila na yayaman sila dito agad-agad. Wag po ganon. Kasi syempre po, hindi po ba yung business natin is depende po doon sa effort ng prospect natin o ng mga papasok na leader sa atin. Depende po 'yon. Pwede po nating i-promise magiging millionaire sila, pero kung yun po ay mananalo sila doon sa mga raffle. Pero other than that po, kailangan po hindi tayo nagpa-promise ng hindi natin kayang i-deliver. Yung susunod po, kailangan yes po, kailangan po talaga paghirapan po ang lahat dahil wala naman pong instant, hindi yung success po is dito sa I Am Worldwide ay hindi po siya instant noodles. Hindi po siya quick rich scheme po. Paghihirapan po natin sila. Ang maganda lang po dito para po tayong nagtatanim ng mangga. And eventually po pag lumaki na yung mangga
and namunga na siya, mag-harvest na lang tapo tayo na mag-harvest. Pero depende po yun kung paano natin yun inalagaan, kung paano natin in-nurture, diniligan, fertilize. So nasa sa atin pa rin po yun. Basta po sundin lang po natin yung process. Sabi nga po ni Mentor Ed, copy-paste nga lang po, kopya lang tayo ng kopya. Basta po tama lang po lahat ng ginagawa natin. Huwag po natin kokopyahin yung mga mali. Yung lahat lang po ng tama yung kokopyahin natin. Siyempre po, tao lang din naman tayo. Meron tayo, may mga nagkakamali din dyan. So, dapat po makukuha nating aral yung mga nagkakamali. Katulad po ng mga nagbebenta sa mga online platforms na sobrang bagsak presyo, kailangan po din natin yung kokopyahin, ha, mga mentors. So dito po, kailangan po, you are an agent of hope. Kailangan po, yung ginagawa natin is ginagawa natin for a purpose po. Kailangan po, maiparamdam po natin sa prospect natin na blessing po tayo. Blessing po yung ino-offer natin sa kanila. Na yung poong pag-join dito sa IM Worldwide, yung paggamit po ng produkto natin, pag pag gusto po nila na gawin yung business, yan po ay magiging blessing po sa life nila na possible po na makapagpabago po ng kanilang buhay. So, importante po yun na maiparamdam po natin sa kanila na hindi lang po natin ito ginagawa dahil gusto lang natin kumita sa kanila. Ginagawa po natin ito dahil gusto po natin silang matulungan. So, next slide po tayo. Ayan, meron po tayong mga tinatawag na buying signals po. Dito po meron tinatawag na verbal signals. Yung pong they ask a lot of questions, positive statements, they talk about how they can handle it when they own the product, they want to know more, and expressing, oh my goodness, expressing concerns. Yan. So dito po daw, ako po, ganyan po ako. Kaya siguro po alam na ni Mentor Ed na magjo-join ako sa kanya. Kasi po sobrang kulit ko po, ang dami kong tanong kahit na inabot po na 1 taon at kalahati na niligawan ako ni Mentor Ed. Sobrang dami ko pong tanong. Paano kung ganito? Saan kukunin yung produkto? Paano isi-ship dito? Magkano yun? Magkano ba itong package na to? Magkano bang bentahan dito? So, yung mga ganun po, buying signals na po yung wag po kayong makukulitan sa prospect nyo pagka masyadong matanong. Kasi po, buying signal na po yun, na interesado siya sa kung ano yung ino-offer nyo sa kanya. Lalo po pagka nagbibigay po sila ng mga positive statements na, pag pala kinuha ko to tapos ganito ko ibebenta. Pag member na ako, kinuha ko dito sa US ng $18 pag member na, and then ibebenta ko ng 28. Ibig sabihin, kikita ko ng $10. So, positive statement po yun, hindi po ba? Ibig sabihin na na-visualize na niya, nakikita siya dito sa ino-offer natin na business. Kaya kailangan po palagi tayong aware sa mga buying signals po ng mga prospect natin. So, meron din po tayong tinatawag na non-verbal signals. Kaya kailangan po very attentive po tayo doon sa prospect po natin. Kailangan po lagi nating ino-observe yung mga gestures niya. Kasi po dito may non-verbal signals po na magbabay na sa inyo yung prospect nyo. Katulad po ng kapag may sinasabi kayo, tapos tumatango-tango siyang ganyan, ibig po sabihin nag-a-agree siya doon sa mga sinasabi niya sa kanya. Tapos po yung mga nagli-lean forward or nag-a-uncross ng kanilang arms, ibig po sabihin gusto nilang pakinggan kung ano yung mga sinasabi niyo. And then, yes po, men. Tapos po yung pag nag-i-smile yung clients, ibig po sabihin nag-a-agree talaga siya doon sa sinasabi niyo. Parang nasisiyahan siya na napakinggan, na nagiging attentive siya to listen what you are explaining. Kasi interesado na talaga siya. Tapos yung naka-eye contact po siya sa inyo. Kasi interesado po talaga siya doon sa sinasabi niyo. Tapos po, meron po dito na uh, they show na nag-enjoy talaga sila dun sa presentation.
Sandali lang po mga mens ha. No. Sorry po mga mens, dumating po yung ano, yung husband. May tinanong lang. Okay, anyway. So yun po, kailangan po very aware po tayo dun sa mga non-verbal, yung mga gestures, yung mga actions po ng client natin. Kaya kailangan po attentive po tayo dun sa kliyente natin. Kailangan sa kanya lang tayo nakatingin. Kailangan po observer po tayo dun sa mga actions ng client natin para na nagiging aware po tayo dun sa mga non-verbal signals po na magbabay na yung client. Makuklose na natin yung ating ino-offer sa kanila. Tapos po, yung susunod po, meron pong tips for closing. So meron po ditong sinasabing assumptive closing, one-leg closing, cut-off closing, preferred package, mode of payment, sense of urgency, down payment, and calendar closing. So pag-usapan po natin yan. So dito po may mga sample closing scripts. Dito po sa assumptive closing, meron po dito halimbawa po sabihin po natin, halimbawa po nag-present po tayo sa prospect or pinapanood po natin siya ng IBP, pwede po natin kumustahin, kumusta na, natapos mo ba yung IBP, napanood mo na ba yung video, ano ang nagustuhan mo sa presentation. Tapos, pag sinabi po ng client na napanood na niya and then meron siyang certain na nagustuhan niya, pwede po nating para pong ina-assume na natin na makuklose na natin yung deal. Kailangan po masabi natin, oh, that's good, sabi sa'yo sure ako na magugustuhan mo to. Kasi maganda naman talaga yung business na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita and yung mga products natin, madami talagang nangangailangan. So, yun po, kailangan po maiparamdam po natin sa kanila na maganda talaga yung business na pinipresent natin sa kanila, na hindi naman kailangan na spend sila ng napakaraming oras kasi po yung iba kaya ayaw nilang gawin yung business, sinasabi nila agad wala silang time. So pwede po nating maiparealize sa kanila na kahit na part-time lang or kahit na busy sila, pwede pa rin nilang gawin yung business on the side na makakapagbigay sa kanila ng extra income. Tapos po, pwede na rin po nating ipasok doon yung one leg closing at saka yung sense of urgency po na ma-explain po natin sa kanila yung positioning. Pwede po natin sabihin na since nagustuhan mo yung negosyo, importante makapag-start ka na kasi importante dito yung positioning para lahat ng susunod na makakausap namin possible malagay na sa baba ng organization po. So dito po, kasi po dati nung ina-IBP ako ni Mentor Ed, nag-explain siya sa akin, hindi ko po masyadong naiintindihan yung positioning na sinasabi po sa akin dati ni Mentor Ed na kailangan mauna ako. So siguro po dahil hindi ako nagpe-pay attention, dahil that time nga po, doubt pa ako kung papasok ako sa another business kasabay ng isang business. Kaya hindi ako nagpe-pay attention dun sa explanation niya. Pero recently ko po na-realize na napaka-importante po pala talaga ng positioning. Kaya nung January po, nung umuwi po ako, madami po akong naipa-close dahil nga po na-explain ko sa kanilang mabuti yung kahalagahan po ng positioning. So yung positioning po kasi, yung halimbawa po, sabihin po natin sa prospect natin na alam mo ba na marami kaming kinakausap ng mga tao ngayon, like yung isang leader ko, madami siyang kinakausap, ako madami akong kinakausap. So kung pag nag-start ka na mag-join dito sa IM Worldwide, i-start na natin yung negosyo mo, and mauna ka na sa kanila, pagka pumasok sila, lahat ng product points na meron sila, mapupunta na sa account mo. Instead of mag-wait ka pa, ang mangyayari, yung mga product points na meron sila na dapat na meron ka na, hindi yun mapupunta sa iyo kasi dapat po nating maparealize dun sa mga prospect natin na mag-join sila ngayon, mag-join sila later. Parehas lang yung investment na ilalabas nila. So why wait? Kailangan maipa-realize natin sa kanila yung yung spillover po yung po yung alam niyo po, ako sa mga kinakausap ko ngayon, ang ine-explain ko lang po bukod sa retailing and wholesaling, ang
maipa-realize ko po sa kanila yung kagandahan po ng spillover and ng positioning. Kasi pag yun lang po na ipaintindi natin sa mga prospect natin, sobrang galing po, sobrang marirealize talaga nila na kailangan talaga nilang mag-join. Doon po natin maipaparamdam sa kanila yung sense of urgency na kailangan nilang mag-join agad-agad kasi sayang yung spillover. And then doon po natin maipapasok na after a while, makikita nila mismo sa account nila na oo nga, ang daming pumapasok sa akin. Kumbaga para pong hindi pa ako nag-work, wala pa akong invite, wala pa akong leader, pero kumikita na ako na kailangan ko na lang parisan sa kabilang side. So doon po sila na-excite, doon po sila nagkakaroon ng, kailangan ko palang trabahuhin yung ano, kailangan ko nga palang pumasok agad. Kasi sayang yung spillover. Kailangan ko ng maposisyon agad para yung lahat ng papasok, magkakaroon na ako ng spillover doon. So yun po yung kailangan natin. Kasi nga po, wala namang discount. Kailangan mong maipa-realize natin sa kanila na wala namang discount kung later on siya magjo-join. Na ganun din naman yung investment na ilalabas niya. Na parehas din kung mag-join siya ngayon o mag-join siya later. Tapos po, dito sabi po, kailangan explain din natin sa kanilang mabuti yung cut-off closing, na may cut-off tayo na kung magjo-join siya agad. Tapos, kung meron na siyang mga invite, kailangan na nating makausap para uh, by cut-off, mai papay maipaprocess na natin yung account nila, and then po pwede na pumasok yung kita nila sa cut-off, and na po pwede na nilang masweldo the following Friday, which is Friday po yung swelduhan natin. Yes, mabilis na po nila na makukuha yung return of investment nila. So, kailangan po maipa-realize din natin sa kanila yung importance po ng cut-off closing. Advantage na po kasi sa kanila talaga na masimulan nila agad yung business, na possible po talaga na makuha yung return of investment in a week. Kaya po importante din po talaga na ma-explain po natin sa kanila yung importance po ng cut-off closing. Tapos po yung kailangan po masabi po natin sa kanila if ever ba ano yung nagustuhan mong package. So dito po ilay natin yung package ulit. Ano ba, jade ba, platinum ba, gold ba, or silver pa? Kailangan po na-explain nating mabuti yung benefits po ng bawat product para po ma-realize nila yung power of option, na mapili nila yung tamang package na naaayon doon sa pangangailangan po nila. Tapos, syempre po, dapat po alam po natin lahat yung mode of payment po natin. Kasi tatanong po natin sa client natin, ano ba yung mode of payment na gusto nila, if ever, gusto ba nila ng bank transfer, o gusto ba nilang gumamit ng credit card nila, or gusto ba nila ng GCash or debit card po, pwede po yan. Tapos, pwede na rin po natin sabihin na pag po agree na yung client natin na talagang na-close na natin yung deal, sabihin po natin, that's good, send ko na sa iyo yung form. Kailangan po maipakita natin sa client natin yung vision. Kailangan po mabigyan na natin sila ng vision na kung ano yung mangyayari sa kanila kapag pumasok sila sa IM Worldwide, na 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 that's good, na uh, ipaprocess na natin, and then pagkatapos natin ipaprocess, mag-list na tayo ng mga clients mo, and then kausapin na natin sila para um, papayin na natin sila, ma-convince na natin sila na mag-join din dito sa IM Worldwide, and then ma yes, dapat ready po tayo dapat para mapabilis po yung processing. Kailangan po maipa-visualize na natin sa kanya kung ano na yung mangyayari sa kanya kapag nag-join siya dito sa IM Worldwide, na na ganito pala, kailangan mag-list ako, tapos tutulungan nila ako, kausapin yung mga prospects ko, and then kikita na ako, and then mababawi ko na yung ininvest ko, ganun po. Ah, yun po mga mentors. Sa susunod na po tayo. Ayan. Then,
Ayun po, yung pagka-process po, yun nga po yung mapa-vision po natin sa kanila. And yun nga po ulit, focus on the client's benefit. Kailangan po palaging ang prospect natin ang bida. Kailangan po ang focus natin kung ano po yung makakabuti sa kanila, hindi po kung ano yung makakabuti sa atin. Kailangan po natin silang maparealize sa kanila na yung ipinresent natin sa kanila is for their own good. Dahil sabi nga po dun sa ID natin, independent distributor, pangalan natin nandun, picture natin yun nandun, business natin ito. So kailangan lang po mapa-realize natin sa kanila na ito is para sa kanila, hindi po ito para sa atin. Kailangan po focus on the client's benefit all the time po. So additional tips po sa pagko-close po ng presentation is phone calls or video calls are much effective than chats. Yes po. Kasi po, pag sa chat po, hindi po natin na ipaparamdam sa prospect natin yung excitement ng mga sinasabi natin. Mas madali po kasi mare-recognize yung emotions pag po sa phone call or sa video calls. Madali mo po natin na ipaparamdam sa clients natin, yung concern po natin sa kanila, na yung pong ipinipresent natin sa kanila is para sa kanila. Madali po natin na ipapakita sa kanila na nagki-care po tayo sa kanila, na yung sila po yung importante dito, na yung pong sinasabi natin is para po sa benepisyo po nila, hindi po para sa benepisyo po natin. So dito po, sa susunod, sabi po, be excited and talk with conviction. Kailangan po kasi excited po tayo palagi. Kailangan po yung kailangan po para maipakita po natin talaga yung excitement natin. Kailangan alam natin yung sinasabi natin para po makakatok po tayo with conviction. Na ipapakita po natin sa kanila na kung na i-explain po natin sa kanila ng maayos. And importante din po dito yung importante din po dito ulit yung kailangan talaga attend tayo ng training para po malaman natin kung paano natin ma-relay yung ating presentation with conviction po. Tapos yung power of choice and options, kailangan po palagi nating alam kung mabigyan natin sila ng choices or options kung ano po yung dapat nilang gawin na um, like po dun sa product sa packages kung kailangan po matulungan po natin sila doon kung alin po talaga yung the best na magsusut po dun sa pangangailangan nila. Kailangan po matutunan natin kung paano po natin sila matutulungan na makapag-decision po kung ano ba yung tama na magsusut po dun sa pangangailangan po nila. Tapos po, dapat po daw maintain your posture. Prospect should not feel that you need him. Always remember that you're giving an opportunity to help him change his life. So, yun nga po yung sinasabi na kailangan palaging nararamdaman ng ng prospect natin na yung ino-offer natin is para sa kanila. Kumbaga, parang tutulungan, hindi peperahan, para pong ganon. Yung sila yung, yes po, yung kailangan maipakita po natin sa kanila na sila yung may kailangan, hindi yung tayo yung may kailangan sa kanila. Na yung ino-offer natin is yun yung makakabuti para sa kanila, not that could possibly change their lives po. And paano po natin magagawa yung lahat ng po ng sinabi ko sa inyo? Practice. Practice and more practice po. Kasi nga po di po ba practice makes perfect po. Kailangan po talaga pinapractice po natin lahat ng sasabihin po natin. Kailangan lahat ng pinipresent natin, lahat ng kilos natin, lahat ng ginagawa natin, kailangan po practicein po natin para lahat po ng gagawin natin ay magagawa natin ng tama. Ayun, practice po. And yan po pala, para po ma-practice po tayo, kailangan na po natin mag-volunteer, mag-host, or mag-speaker po na kahit po actually po I don't know how I delivered my talk po, pero sabi nga po dito, we don't need to be great to start, we have to start to be great. So I regardless po, I know I tried my best to deliver my talk, pero I don't need to be great to start, I have to start para po maging great ako. And pag po nag-speaker kayo, your
napapractice nyo po, una na po yung confidence. Nabibuild po yung confidence nyo pag nag-i-speak kayo, which is kailangan po natin yan kapag ka nag-present tayo ay nagko-close tayo ng deal natin. Kaya kailangan po talaga practice, practice, practice. And kasi po, dito po ang goal daw po natin, kailangan within 24 to 48 hours na ma-close natin yung deal. Kailangan po ma-follow up natin sila. Kailangan po ma-follow up natin sila. Otherwise po, malulus po natin yung momentum na tinatawag. Yung excitement po ng ating prospect, malulus po natin. So kailangan within 24 to 48 hours, ma-follow up po natin siya agad na ma-close na natin yung deal sa kanya. Otherwise, baka hindi na po yan mag-join. Magkakaroon na po sila ng masyadong maraming reasons na hindi na sila mag-join. Like, sabihin ko muna sa husband ko or naku, meron pala kami pagkakagastusan, something like that. Kaya kailangan po, hanggat nandun yung excitement dun sa prospect mo, hanggat nandun yung momentum, kailangan i-grab natin yung opportunity na yon. Yes po, Mentor Edward. Follow-up daw po is the key. So, napaka-importante po nun. So, dito po sa mga sinabi ko, ito po pala, additional pa po dito, numbers game. So, dito po sa numbers game, napaka-importante po dito kung gaano karami yung kinakausap nyo. Yung pong mga mentors po na naging successful dito, yung kumikita na ng malaki, hindi po dahil magaling sila mag-close ng deal o magaling sila magpa-pay in. Yun po ay dahil marami silang kinakausap. Kasi po, hindi naman po lahat ng kinakausap natin is interesado dun sa negosyo or interesado dun sa produkto. Kaya kailangan po talaga damihan po natin yung mga taong kinakausap natin. Gumawa po tayo ng prospect list po natin na kailangan po araw-araw meron po tayong kinakausap para po isa rin po yun sa technique. When wag po tayong matakot sa rejection ha kasi nga po kailangan daw po natin ma-reject na 1,000 times. And kung meron daw po tayong pay-in, bonus na lang daw po 'yon. So, kailangan po talaga natin na isa rin po 'yun sa way na pag po marami tayong kinakausap, isa din po 'yan sa way na nagiging magaling tayo. Diyan po tayo gagaling. Kasi po napapractice po tayo pag po marami tayong kinakausap. So the more po na marami tayong kinakausap, the more tayo na-learn and then the more tayo gumagaling and most definitely the more tayo maraming mapapapay-in. Tapos po dito po sa second, sabi po dito, be ready with photos and stories. Diyan nga po, katulad po na sinabi ko kanina, kailangan paragi tayong may baon na storya. Facts tell, story sells. So, kailangan po marami tayong maipipresent sa kanila na story para magmamatch po doon sa story din nila. Napaka-importante po niyan. So, kailangan po be prepared with your tools. Kailangan po may list tayo ng packages, meron tayong baong order forms, or alam natin yung bank details. Dito po, kailangan po kung lahat po 'yan nandoon sa inyong cellphone, kailangan po meron kayong mga kanya-kanyang folders. Meron pong sariling folder yung mga packages, meron sariling folder yung order forms and yung mga bank details po natin, yung mga bank accounts, kailangan may album po tayo niyan sa ating pong photos po sa cellphone natin para madali po natin silang ma-access. Madali po nating maipapakita agad dun sa prospect natin. Hindi po yung maghahanap-hanap pa po tayo sa kung saan-saan. Kailangan po naka-ready po. Naka-ready po yan lahat. Kailangan po prepared po lahat ng tools po natin bago pa po tayo humarap sa client natin. So, dito po, kailangan po talaga natin gawin yung business natin para po, ang unang-una po natin, pag po meron na tayong kinikita, ang unang-unang po natin mag-invest po tayo sa cellphone. Kasi po, importante po dahil minsan po dyan po tayo nagpe-present. Dyan po tayo nakikipag-usap sa mga client natin. Dyan po tayo nag-show sa mga client natin ng mga examples po ng mga successful na tao or ng mga testimonies ng mga product testimonies ng ibang tao. Kaya importante po talaga yung
meron po tayong cellphone na doon po natin, magagamit po natin sa ating negosyo. So, mag-prepare din po tayo ng follow-up list. So, ibig po sabihin, lahat po ng client na nakausap na natin, kailangan po nililista po natin yan. And every once in a while po, i-follow up po natin sila. Kahit po yung mga tao na nagre-reject sa atin, na nag-reject na sa atin, kailangan nasa list pa rin po natin sila. Na once in a while, batiin lang po natin, follow up lang po natin, kumustahin lang po natin. Tapos ito pong learn stories of successful distributors na discuss ko na po yan kanina. Tapos po, dito po, learn to share during closing. So, practice your spiel on how you were able to join IM. So, dito po, pumapasok yung kailangan po natin kahit paano, meron po tayong resulta. Kasi po, yung resulta po natin, po pwede na po natin din na ibigay na example doon sa prospect po natin na ito nga ako nagawa ko. Napagaling ako ng produkto or kumita ako dito ng ganito kalaki. So definitely ikaw magagawa mo din yun. Pwede nating pagtulungan yung account mo. So kailangan always po yun na naka-ready po yung mga story po na yan na pwede nyong i-share doon sa prospect nyo during closing. Tapos po, ayan. So, syempre po, during closing, dyan na po natin may encounter yung mga objections. So, meron po sila dito tinatawag na feel, felt, and found technique. So, sabi po dito, ang feel, felt, found technique is a psychological technique that is meant to understand where the client is coming from. Can be used during closing to overcome objections. So, dito na naman po papasok na kailangan marami kayong alam. So, kailangan po alam nyo yung pain points or yung emotional pull po ng clients po natin para po maintindihan natin kung saan ba nanggagaling yung client natin. Ano ba talaga yung kailangan niya na kailangan nating ma-fulfill para ma-acknowledge na kailangan niya yung ino-offer natin. So dito po, ang sabi po dito, the standard formulation of the objection handling technique goes like this. Tell them, I understand how you feel. This is intended to tell the customer that you have heard them and can empathize. Kailangan po yung maiparamdam natin sa kanila, naiintindihan natin sila. Halimbawa po, sinabi po nila ay hindi, sa susunod po pala yon. Wait lang po. So tell them about someone else. Yon, kailangan po natin na naman, meron po tayo. Yes po, thank you po, Mentor Ed. Kailangan po natin silang damayan. Yun nga po, pag po nakuha na natin yung emotional pull po nila, yung mga pain points po nila, kailangan maramdaman po nila yung concern po natin. Yung dinadamayan po natin sila. Kailangan, or po pwede po tayong mag-example po ng ibang story na nagdaan din po do the same way na pinagdadaanan nila. So dito po, pwede po nating sabihin na, halimbawa po, ang sinabi po ng prospect is, gusto ko sana mag-join kaya lang wala akong pera. So pwede po nating, alam mo, naiintindihan kita na wala kang pera ngayon para makapag-join sa business. Kailangan po nating maiparamdam sa kanila, naiintindihan nila na hindi sila nag-iisa doon kasi ako din, wala din po akong pera. So, kailangan po, damayan po natin sila. Maramdaman nila yung concern natin na naiintindihan natin na, oo nga, wala silang pera makapag-join ngayon. Tapos, kung hindi po the same yung situation natin sa kanila, pwede po tayong kumuha ng situation na the same as their situation na dito po kasi parang situation. Pero ako po kasi iba yung situation ko po nung nag-join ako. So, hindi kami parehas na wala akong pera. So, po pwede pong katulad po nung kay Mentor Harold po. Siya po, wala po siyang pera nung nag-join siya. Pero, ang ginawa po niya is, nanghiram po siya sa tita niya para maka-join siya. So, ipaparamdam po natin sa kanila na naiintindihan natin na meron ding ibang tao na nakaramdam kung ano yung naramdaman nila. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, and ngayon po, pinaalala po ni Mentor Ed, matching pa rin po. Kailangan nagma-matching story po tayo para maramdaman po ng client, ng prospect natin na hindi sila nag-iisa. Tapos po, isabihin po natin na
yun, yung katulad po yung kay Mentor Harold na nanghiram siya sa tita niya para makapag-umpisa sa negosyo kasi naintindihan niya yung ganda ng pinresent sa kanya na compensation plan. Nahanap niya na para bang na-found po niya na pag ginawa ko tong negosyo na to is makakatulong po ito talaga sa akin na makapagbigay sa kanya ng magandang life, hindi lang sa kanya dahil kumikita na siya, kundi sa family niya. Kasi nga po kung dati nagagawa ni Mentor Harold na na magawa ng paraan para makapagtinda siya ng ibang bagay. So ginawa niya din ng paraan para maka-join siya dito sa I Am Worldwide, and then nakita niya na because nakita niya na yung negosyo is makakapagbigay talaga sa kanya ng magandang buhay, na makakapagbigay talaga siya ng hinahanap niya na time and financial freedom. And hindi po ba nga nangyari na nga po na after a while, si Mentor Harold is nakabili na siya ng sarili na niyang kotse and naka 1 million circle na siya. So kailangan po talaga ma-feel natin yung prospect natin, and then maiparamdam natin sa kanya na yung nararamdaman niya, hindi lang siya yung nakakaramdam nun, na may iba rin nakakaramdam nun. And yung ibang nakaramdam nun is nakarealize na nahanap nila sa I Am Worldwide yung kailangan nila, na fulfill ng I Am Worldwide yung kailangan nila. Kaya sila nag-join. So sa next po natin, ito po, more tips on closing. Dito po may tinatawag silang dwarfing. You make them feel that the startup capital is low. Alam nyo po ito, natutunan ko po ito kay um, kay Coach Mike po. So, one time po, pinakausap po ako ni Mentor Edward kay Coach Mike. And then, nung nag explain po si Coach Mike, sabi po niya, pag nag-present ka sa prospect mo, halimbawa, in-offer mo yung Jade package. So, magkano bang Jade package? Ang Jade package is 198,800. So, may mga prospect po na iisipin nila, ay, ang laki naman. Pero pag sinabi po nyo po sa kanila na, pero meron kang marireceive na bukod dun sa 200 boxes na kapalit na 198,800 mo, is meron kang marireceive na 50 boxes na worth 50,000 pesos. So, ibig sabihin po, kung ilalas nyo yung 50,000 na yon doon sa 198,800, magkano na lang yung in-invest nyo? 148,800 na lang, hindi na siya ganun kalakihan. Hindi po ba ang galing? Tapos may isa pa pong example na sinabi. Kung yung 198,800 i-divide nyo po sa 365 days. So, mapapakita nyo po sa kanila, magkano na lang yung i-invest mo sa isang araw. Hindi siya ganun kalaki. Kasi marirealize po ng client na, ay, oo nga, ganun lang pala siya isang araw. Hindi siya ganun kalakihan. And then maipapakita nyo po sa kanila yung laki naman ng ibabalik na income noong ininvest nila. Kaya importante po talaga na matutunan natin yung dwarfing na papaliitin natin sa isip nila, sa mindset nila na hindi ganun kalaki yung ilalabas nila na investment. Tapos, dito po, kailangan maipakita natin, show the vision and plan, make them feel secured and excited. So, dito na nga po yung sinabi ko kanina na kailangan pag pumasok sila, may plano na tayo para sa kanila. O ganito, maglilist na tayo ng mga prospect mo, and then isa-isahin na natin yan, kausapin natin yan, para malaman natin kung sino dyan yung possible na ma-presenta natin, and then magustuhan din yung business, or ma-invite natin na gawin din yung business para mabilis natin mababawi yung return of investment mo, yung ininvest mo na pera, mabilis natin makukuha yung return of investment mo. Tapos sa susunod, yes, yung maiparamdam po natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Natutulungan natin silang gawin. Natutulungan natin silang umangat unti-unti dito sa negosyo na kung saan in-invite natin sila na mag-join sa atin. Sabi ko nga po kanina, they don't just join the business, they join us. So kailangan tayo mismo magparamdam sa kanila na hindi sila nagkamali to join us kasi nga tutulungan natin sila. And kailangan maipakita talaga natin sila and magawa natin yung best natin sa kanila na na umangat din sila doon dito sa negosyo para ma-realize nila na tama
nga yung decision nila na nag-join sila sa business and nag-join sila sa atin. Tapos po, dito po yung suggestion close. Siyempre po, alam na po natin ito, nasasabihin natin, bestseller natin is yung barley natin, na green barley na nakakatulong talaga sa ano. And then, meron ding pay now, pay later. Medyo, sorry po, hindi ko po masyadong naaral po yata yan. So, next na po tayo. Ayan, so next na po tayo yung follow-up. Never ever forget to follow up. Kasi marami pong prospect ang naiwawala natin dahil nakakalimutan natin mag-follow up. Guilty po ako diyan. Meron po akong mga clients na hindi ko sila na follow up. So hindi na po nawala na po yung momentum, nawala na po yung excitement. Hindi na po sila nag-join. Pero ngayon po tinatry ko po yung best na mag-follow up pa rin po sa kanila. Kasi napaka-importante po talaga ng follow up. Kasi sabi nga po, yung 80% to 90% of sales nanggagaling po talaga sa follow-up. Kaya napaka-importante po talaga na mag-follow up po tayo. Ayan po, yung 79% daw po ng leads are never followed up. Yun, malulus na po natin yun. Hindi na po natin sila mapapapay in dahil nalus na po natin yung excitement sa kanila, yung momentum po na ng pag-present natin sa kanila. Kaya hindi na po sila mag-join. So ngayon po ang tinatry ko po talaga is mag-follow up. Sabi nga po dito, huwag tayong matakot mag-follow up. Kasi po, kumustahin lang po natin yung mag-send lang po tayo ng mga inspirational quotation. Yes po. Inspirational quotation. Kahit po gano'ng katagal yan umabot, katulad po ni Mentor Ed na inaabot po na 1 taon at kalahati, kapa-follow up po sa akin. Ka-amazing morning po na nasi scene mode ko lang po na kahit po mangyari po sa inyo yon, wag po tayong ma-discourage, wag po tayong ma-frustrate. Follow up lang po tayo ng follow up dahil nga po, sabi nga po diyan, malinaw, 80% to 90% of sales come from follow up. Dahil minsan po yung mga tao baka nag-iisip pa lang sila, baka hindi pa sila decided and then kafa-follow up po natin, doon po sila nagkakaroon ng realization na gawin na talaga yung business. Kaya sobrang importante po talaga na mag-follow up po tayo sa mga nakausap na natin. And wag po natin kalimutan na ilista po lahat ng mga nakausap natin na tao para po alam natin kung sino yung mga pina-follow up natin. Sabi nga po ni Mentor Ed, hanggat hindi tayo binablock ng mga tao, mag-follow up lang po tayo ng mag-follow up. Wala pong masama doon. Wala naman po tayong sinasabing masama. Wala naman din po tayong pinresent na masama. Yung pinresent po natin actually is makakabuti sa kanila. Ang kailangan lang po natin, maparealize po sa kanila yon. Kaya kailangan po natin mag-follow up ng mag-follow up ng mag-follow up. Ayan, diyan nga po na kailangan may follow-up list po tayo. Kailangan po palagi tayong connected through Facebook. Through Messenger. Kailangan po mini-message po natin sila kahit nga po yung simpleng good morning lang o yung simpleng pag-send lang ng inspirational quotations or yung pagbati lang sa kanila pag may important na occasion, yon very important po yon kasi po it's one way of being you keeping the connection po sa kanila. Tapos kailangan din po nating maging active po lalo na po sa ating social media. Kasi isa din po yan, way of following up. Kasi po pag nakikita po ng prospect natin na marami tayong pinopost, nakikita, lalo na po tungkol dun sa business natin, nakikita po nila yung progress natin sa business natin, yung mga nangyayari po sa buhay natin, yung magandang mga pangyayari sa buhay natin and dito sa business, it's one way of follow up na rin po dun sa client natin. Na kasi po magbibigay po yun sa kanila ng ano na nga po yung Mentor Ed, curiosity po. Magbibigay po sa kanila ng curiosity. Makikurious po sila, talaga bang ganito yung mangyayari ba talaga to? Nakuha ba talaga ni Lynn yun doon sa paggawa ng I Am Worldwide? So that way po, magkakaroon sila ng curiosity. Pwede po na nabalikan kanila, uy, nakita ko yung post mo, ang galing mo naman, ganyan. Kasi marami po talagang nagsabi sa akin yan, ang galing naman, ganyan. Paano ba yan? So, that way po,
possible po na maibalik nyo sa kanila yung excitement nila doon sa in-offer nyo sa kanila na business. Yun po, sabi po, never give up, never stop following up. Hanggat hindi tayo binablock ng mga kliyente natin, huwag tayong mag-give up. Kasi po, sabi nga po, yung nag-give up, wala na, dead end na doon. Pero hanggat hindi tayo nag-give up, nagpapatuloy pa rin po tayo. And possible po na eventually yung mga naging prospect natin makarealize sila na magjo-join lang. So lagi ko nga pong sinasabi doon sa mga leaders ko na pagka meron sa kanila na hindi naman nag-join, wala na, hindi naman ano, sabi nila wag na lang ganyan. Sabi ko po sa kanila, hayaan lang nila. Hayaan lang nila kasi eventually pag yung prospect naka-realize, babalik din sila sa atin. Lalo kung kailangan na nila yung produkto. Kasi sabi ko nga po kanina, yung mga add-ons on the side na lang yan. Kailangan muna yung produkto muna. Tanim lang po tayo ng tanim, sabi nga po ni Mentor Ed. Tanim lang tayo ng tanim dun sa mga prospect natin. Kasi eventually, marirealize din nila yan. And sila mismo yung babalik. Ilang beses na po nangyari sa akin yan. Na hindi sila nag-join. Kay Mentor Ed, ako na lang po, best example kay Mentor Ed, 1.5 years bago po ako bumalik sa kanya na talagang sinabi ko po sa kanya na, Men's Ed, ready na ako to do the business. Ganun lang po. Kasi magugulat pa nga po kayo, ganun lang kasimple na babalik sa inyo yung tao and ready na siya to do the business. Basta po, wag po tayong hihinto na magtanim. Follow up lang po tayo, continue to invite, continue to follow up. And basta po ang number one priority natin is ang number one concern natin is yung makakabuti sa prospect natin. Kailangan po yun yung palagi nating ipaparamdam sa kanila. Kung ano yung makakabuti sa kanila. Para po ma-realize din nila sa sarili nila na yung ino-offer natin is for their own good talaga. Ayan, i-share ko lang po ito yung isa ngayon sa favorite Bible verse ko po from Isaiah 41:10. So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So sabi nga po kahit sa ano pa mang ginagawa natin, wala tayong dapat ikatakot kasi lagi niya tayong ginaguide. Lagi lang siya nandiyan. Wag tayong mag-discourage, wag tayong ma-disappoint kasi wag tayong panghinaan kasi palagi niya tayong i-strengthen, palagi niya tayong tutulungan, hindi niya tayo iiwanan, palagi niya tayong hawak. Like what I said, do sa footprints in the sand na akala natin iniwanan niya tayo dahil one set of footprints na lang yun nandoon. Pero actually, yung po pala yung time na buhat-buhat niya tayo. Ibig sabihin, kinuha niya muna sa atin yung bigat ng mga dalahin natin. Kaya never forget lang po tayo na magpasalamat po sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin. Kasi kahit po yung mga objections and rejections, blessing po yan sa atin dahil dyan po tayo natututo. Sabi nga po ni Mentor Ed, kailangan nating ma-reject 1,000 times bago tayo talaga maging magaling. Katulad din po ng KFC, yung may-ari ng KFC, hindi po ba na-reject siya 1,009 times. So, wag lang tayong hihinto po, wag tayong mag-give up. Kasi siya nga po, kung nag-give up siya ng 1,008 times, wala tayong KFC ngayon. Pero hindi siya sumuko na kahit ang dami niya rejection, ipinagpatuloy pa rin niya. So, basta wag lang po tayong matakot kasi may nag-guide po sa atin. Ginaguide tayo ni Jehovah God, ginaguide tayo ng mga mentors natin dito sa IM Worldwide. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Patuloy lang po tayo sa kung ano yung ginagawa natin dahil maganda po yung intention natin para sa kapwa natin. So, yun lang po mga mentors. My name is Normalyn Hauck again. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Back po kay Mentor Annalie po. Thank you po. Ayan, ang galing-galing naman ni Ments. I'm so proud of you. Anyway, hindi ko akalain na nandiyan ka kung saan ka nandoon ngayon. Naiiyak ako sa'yo. Dahil nga magkasama kami niyan. Nasabi ko, napakamahiyain, lagi siya napupush over, lagi kong pinagtatanggol yan. Pero ngayon, you're already where you are supposed to be. I'm really proud of you. Lahat ng mga question ko tungkol sa business natin, nasagot mo na.
So, yung mga iba dyan, ng mga mentor natin at leader, go ahead and ask questions. Or alam niya na eh. Hindi ko akalain talaga darating siya sa punto na ganyan. Dahil napakamahiyain yan. Laging takot, opo lang ng opo yan. Pero ako, lagi kong pinagtatanggol kahit sino, kahit kanino. And I'm so proud of you where you are right now. Love you, I Kathleen. love you. Hey, okay. Huwag na tayo masyado drama. Na, habang nakikinig ako sa'yo, sabi ko, shit. Oh, excuse my French. How did she do that? Knowing na ako, ang background ko talaga, I'm in sales. And what sales? Nasa professional field talaga ako, nasa real estate and mortgage banking sa Amerika. So I'm so proud of myself na, oh, kaya ko yan, kaya ko yan. Dahil nasa sales ako. Pero in the long run, I realized talaga na iba-iba ang klase ng sales. Kumpara sa banking, kumpara sa real estate. Kasi wala nga akong experience when it comes to networking. Pero sabi ko nga sa kanya, kaya nung nag-umpisa siya at pumasok siya dito sa IM, nakita ko talaga yung kanyang, ah, yung talagang ano siya, yung devoted siya talaga. Kaya araw-araw yan, nag-IBP yan, araw-araw nag-IBP. Wala siyang na-close. Kaya ako nakikinig lang ako palagi sa kanya. Tapos sabi ko, you know what, to give her more power, sabi ko sa kanya, go ahead and sign me up. Wala pa akong kaalam-alam noon dahil nga yung mga barley na binibili ko, bumibili ako ng barley at pinamimigay ko doon sa mga nangangailangan. Kaya sabi ko, kaysa bumili ako ng full price, let me join so na para makakuha ako ng 50%. Nag-join ako sa kanya and then that gives her the boost to keep on going and going and going. Look at her now. Proud of you. Okay. Mga question, mga darling mens. Any question? Ay, nawala na Men, tayo ng tao. men's picture muna. Picture muna daw. At Elvira. Hello, men. Para naman akong mapaluha doon. Talagang mens talaga. Congratulations talaga habang nakikinig ako, nasabi ko talaga sa sarili ko na talagang pag ang tatay talaga na pinanggalingan, magaling, ang mga anak talaga magagaling talaga. Kaya talagang ako I talagang agree. napahanga ako. Kaya Two yun, hands up. ba't nakita ko yung iba habang nagsasalita si Mentor Annalino, na-feel din nila kung ano yung sinishare niya tungkol sa iyo. Ang iba niya nagpapahid din ng luha. Alam ko yun, may nakikita din ako. Pa talagang nakaka-touch, no, na talagang ang mahiyain, ang hindi magsasalita ngayon talaga pag magbigay ng ng training, grabe, pati ako nadadala. So but anyway, Yes. ang papel ko pala is magpicture pala. So nandyan na kayong dalawa, men. So bali na lang muna, bisay na lang muna tayo bago tayo mag-question and answer. Ayan. Okay, mens, ready? Yan, makikita. 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, out ko muna si Mentor Annalie. And then, okay, mens, wag mo nang mag-message. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, gallery view tayo. Tingnan ko, ayan, marami-rami tayong, isang page lang. Okay. Ready, mens? Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. So, isang page lang ba tayo, Mens? Kaya parang isang page lang kuha lahat sa akin. So, back to you, Mens. And I think Mentor Mark Idanan talagang may question na kaagad. Ayun, nervous ako, Mens. So, wala naman talaga akong question kay Mentor Normally kasi Kaya mo ang yan. lupit eh. Gusto ko lang i-congratulate si Mentor Normally kasi grabe kinikilabutan ako, ang lupit. Ang ganda ng pagkaka-deliver niya, no? Mismong si Mentor Annalie nga po naiiyak dahil hindi siya makapaniwala na ganun pala yung kagaling si Mentor Annalie, no? Ay si Mentor Lynn, no? So lumalabas yung ano niya, yung potential. So kaya mga mentors, no? So kaya kayo, so tayo, i-goal din natin na makapag-speak din tayo para mailabas din natin yung potential natin na itatago, di ba? So kailangan magpa-schedule na tayo na kahit host, di ba? So ayun, so
Ang akin lang naman is, kasi ang lupit talaga ni Mentor Lin, no? Grabe, ang Thank you daming po. learnings and ang daming tips for closing, di ba? So, napakaraming tips. Ang ganda talaga ng gantong training, no? Yung topic natin, lalo na yung IAM5. So, isa yan sa plug, ano natin, yung talagang kung wala hindi mo ginagawa yung IAM5, hindi ka makakapagpapiin talaga. So, sabi niya, kung gusto mo maging magaling when it comes to close the deal. So, kailangan i-master mo talaga yung IAM5 o yung closing the deal, no? So, ang aking ano lang naman take away about dun sa na-share ni Mentor Lin, no? So, sa before closing, so ito yung take away ko. So, visualization, done deal or OTS na. So, kailangan pag may kausap tayo, so kailangan i-visualize mo na done deal na yan o OTS na yan, di ba? Kasi kung yun yung yun yung pinag-focus mo, yun ang mag-expand. Kasi kung ano yung laman ng mind mo o laman ng mind natin, yun ang mag-equate into the action. And our action will be converted into result. Di ba? And sa closing mindset naman, yung sabi ni Mr. Lin, so yung closing mindset o yung tamang mindset pagdating sa closing. So, trust the system. Tama? So, bago ka mag-convince, dapat kailangan i-convince mo muna yung sarili mo. So, dapat 100% na nagtitiwala ka sa sistema ng I Am Worldwide. So, pangalawa, kailangan sold out ka na sa negosyo. Yan ang number one tip na kailangan pagdating sa closing. So, kailangan ikaw mismo, super sold out ka na. Kasi pag hindi ka sold out dito, so dalawa lang ang pwedeng mangyari. Pwedeng siya yung makonvince mo o ikaw yung makonvince niya. Di ba? Na hindi maganda yung negosyong in-offer mo sa kanya. Kaya kailangan 100% na sold out ka na. Wala ka na ibang product kundi I Am Worldwide lang. And kahit sino pa mag-offer sa'yo, so hindi ka nila makukuha. Di ba? So pangatlo yung don't be shy, so huwag kang mahiyang mag-closing. Di ba? So mayroon kasi ditong ganito, no? Mayroon ganitong pangyayari na miss, sabi na kakahiya naman, baka isipin niya pinagkakakitaan ko lang siya. So usually ganoon naman talaga pag bago. Ganoon yung iniisip nila na baka pinagkakakitaan. So hindi po natin sila pinagkakakitaan. Ito po yung mindset natin, no? So tinutulungan natin sila na dapat yan ang tumatakbo din sa isip natin. Tinutulungan natin sila. Hindi natin sila pinagkakakitaan. Okay? So ayun lang po, no? So pero napakarami pa po. Napakaraming sobrang dami talaga dito lang. Sa closing pa lang po yan. Paano pa yung inviting, prospecting, di ba? Ang dami yan. Kaya nga po hinati-hati natin kasi napakarami talaga. So kailangan i-master natin to kung gusto natin maging magaling sa pag-close deal. Okay? So maganda na ito yung tinapik ni Mentor Annalie. Lagi na si Mentor Annalie yun. Ito yung tinapik ni Mentor Lin, Nami-miss no? mo na ako. Okay. So maganda ito yung topic ni Mentor Lin. So at least mamamaster niya to yung pag-closing, no? Ito yung number one kasi. Kasi minsan sa I Am Worldwide, topic din ito. So, kung ito yung lagi topic ni Mentor Lin, so mamamaster niya to. Okay? So, ayun, maraming salamat po, Mentor Lin. Napakagaling, congratulations po. Thank And you siyempre po. sa kay Ako, Mentor Annalie pala Okay. na napakagandang host. Congratulations. May question yata si Men's Edward. Ayan, na-spotlight na pala ako. na-nervous na ako lalo. Salamat. Ay, congratulations sa inyong dalawa. Grabe, no? Yung mga anak ko. Thank you. Grabe. Thank you po. Isang bagay Thank you na po. sinasabi nga natin dito, huwag kayong matatakot na mag-share sa iba. Huwag kayong matatakot na share yung products kasi 100% talagang ano na siya talagang kumbaga yung nagagawa ng products natin is talagang ganun kagaling. At the same time, yung compensation plan napatunayan naman dito sa dalawang ito, grabe. Di ba? So at the same time yung Yes Mentor, kasi nung una medyo atubili pa si Mentor Normelin, pero hinayaan ko lang, sabi ko sige, sige. Hindi ko nga tinatanggal yung pangalan niya doon sa speaker, pero dumating yung time na ay, ano nga ba mens yung yung slide, ibigay mo naman sa akin. So ayun. So nag-yes mentor pa rin kahit nung una nagdududa kasi nga mahiyain daw. Sino po naniniwala na mahiyain si Mentor Normelin? Me. Ayan si Mentor Pero Annalie. Pero she's gone a long way where she is right now. yes po. So kasi bakit po nag-yes mentor?
Hindi po mahiyain, sabi ni Mentor Naomi. Ayan si Mother Naomi nagsabi, hindi po mahiyain kasi ibig pong sabihin, kaya po naging confident po kasi si Mentor Normelin at si Mentor Annalie, pinag-aaralan po nila yung negosyo. Pinag-aaralan nila yung mga training. Alam niyo po ba, isa lang sa pinaka-key para ikaw po ay maging confident pagdating na ikaw mag-i-speak. Pag-aralan mo yung ano mo, yung topic mo. Kasi kung alam mo yung topic mo, hindi ka, kahit kinakabahan ka, kanina nga sabi nga ni Mentor Norman, naku, ayan na yung link, paano, kinakabang kabadong kabado na ako. Umpisahan mo lang, men, sigurado. Oh, di ba? Sino magsasabi Yes. na first time niyang ginawa ang pag-i-speak? Di ba? Napakagaling. So, congratulations, Mentor Normelin. Pero may question po ako. Good. Kinabahan na. Hindi po. Gusto ko pong maibigay niyo yung mindset ninyo sa pagpapalo up. Kasi minsan, 'di ba, doon kasi na ano, alam ko na naging weakness natin lahat 'yon. Pero since siyempre napag-aralan natin about follow up, ano po yung po pwede mong maibigay sa mga nandito na mga mentors natin para sila din magawa nila 'yon pagdating sa pagpapalo up. Salamat po. Yung pinaka main tip mo lang pagdating sa follow-up. Sige po. Unang-una po, thank you po, Men's Ed, sa lahat po ng learnings ko sa inyo. Pangalawa po kay Mentor Naomi, Karina Manalansan po. Kasi po, nung una kong, hindi ko po alam na speaker ako, hindi niya sinabi sa akin. Nabasa ko lang pangalan ko doon. Nagkataon po, yung date na to, supposedly naka-duty po ako. So, sabi ko po sa kanya, Mens, hindi ako po pwede kasi naka-duty ako. Ang sabi po niya sa akin, sabihin ko daw po kay Mentor Edward at para makahanap ng papalit sa akin. Hindi po ako nag-message kay Mentor Edward. Kasi ang naisip ko po, hayaan mo na, ako na nga lang. So, ang ginawa ko, nakipag-usap po ako kay Mens Carol na dutyhan niya yung duty ko. Nagkagulo nga po kami sa schedule. Kasi, gagawin ko na lang, sabi kong ganun, kasi nahiya ako tanggihan si Mens Naomi. Ganun. Kaya, actually po hanggang kanina, totoo lang po, hindi ko talaga kabisado yung yung talk. Hanggang kanina po, 30 minutes before ng start, inaaral ko pa siya. Inaaral ko pa po siya dahil hindi ko siya po talaga. Hindi ko po alam, wala po akong energy recently na mag-aral kasi basta hindi ko po alam. Pero natutuwa po ako na na-deliver ko naman po pala ng maayos yung talk ko. So, tungkol po dun sa question po ni Mens Ed, kung ano yung mindset ko tungkol sa pagpa-follow up. Ang ginawa ko po kasi, yung mga prospect ko dati na hindi naman ako binalikan na akala ko magpe-pay in pero hindi naman pala. So, nilista ko sila lahat. And then every once in a while po talaga, kahit nahihiya po ako, kahit yung iba po sa kanila, sinisin mode din ako. Sabi ko, uh, I'm reaping what I sow. Tama po ba? Yung ginawa ko po kay Mentor Ed, ay nangyayari na po sa akin. Sinisin mode po ako ng mga pinapollow up ko po, yung mga ina-amazing morning ko, yung mga sinesendan ko ng mga quotations, yung binabati ko kapag mayroong occasion, sinisin mode po ako. Pero sabi nga po nila, hanggat hindi ka binablock, dire-diretso ka lang. So every once in a while po talaga, nagpaparamdam po ako. And then isa pa po sa natutunan ko, pag may post ako, nilalagay ko po dun sa comment section, yung @followers. Para po naaano din sila na yung nakikita nila agad-agad yung mga yung mga pinopost ko para po makita nila na hindi naman hype lang yung sinasabi ko, hindi naman ako nangi-scam lang. Natotoo naman yung sinasabi ko na pwede kang magkaroon ng resulta. Yun nga po yung lagi kong sinasabi sa mga leaders ko na kailangan nating magkaroon ng resulta kasi yung resulta natin po, na-realize ko, is one way para ma-inspire mo yung mga taong ifa-follow up mo.
kasi mapipresent mo sa kanila yung resulta mo na ito na yung nangyari sa akin dahil nag-join ako sa IM Worldwide. So, pwedeng ma-realize nila, mag-join na nga ako para kasi po marami po sa akin na nagsasabi na, uy, gusto ko din yan. Gusto ko din yung nararating mo. Kahit po yung mga leaders ko, gusto ko din yung kung ano yung narating mo. Gusto ko din yan. Kaya sinasabi ko lang po sa kanila, magagawa nyo yan mas higit pa. Dahil nga po laging sinasabi, walang nauna, walang nahuli. So basta po continue lang po ako mag-follow up every once in a while na nangungumusta, and then sa pangungumusta ko po, lalo kapag nakakausap ko na yung tao, medyo napapahapyawan na po sila dun sa produkto o kaya po dun sa compensation plan. And meron na din po ako na nag-reject sa akin nung una-una ako. Pero recently, nung makausap ko ulit, katulad po ni Mentor Ed, nag-join po sila, nag-sign up po sila, nag-pay in po sila sa akin. So ganun lang po, continue lang po tayo mag-follow up at wag lang po tayong mag-give up hanggat hindi tayo binablock. Pag binlock po tayo, and then next prospect na po tayo, ganun po yun. Wag lang po tayong madi-discourage. Wag lang po tayong ma-frustrate. Kasi nga po, palagi lang pong pinamindset po sa akin ni Mentor Ed na lahat tayo may tamang tao na dadating para sa atin. Yun po, sabi ko po sa mga leaders ko, tantayin nyo yung tamang tao para sa inyo. Dadating yan sa tamang panahon. Yun lang po. Thank you po. Mahiyain po ako talaga. Hindi talaga ako naniniwala. O sige po. Salamat, Mentor Lynn, and congratulations. Balik po sa iyo, Mentor Annalie. Ayan Salamat po. po sa lahat po ng naka-attend po dito. Salamat po sa lahat ng nag-comment. Sa lahat po ng congratulate. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nandito na nakinig sa talk ko. Salamat po talaga sa inyong lahat. Appreciate ko po 'yun. Akala ko po kasi walang makikinig sa akin, konti lang. Pero umabot pa tayo ng more than 50, dami po noon na. Thank you Yes, po. Thank you po. that's very good. And congratulations, you really did a good job. Any Thank more you. questions to our mentors or leaders that's attending today? Wala na yata. Okay. So kung wala kayong questions, let's proceed and do our ending prayers. Let's see. Announcement po muna. Announcement. Okay. Okay. Announcement po yung 50 directs starting January 18 to March 18. So malapit na po yan. Pero kung kaya po na maka-50 kayo, meron po tayong 20,000 sa bawat makaka 50 directs, kahit anong package yan. Dito kahit anong tama, kahit anong package yan, basta naka-50 kayo hanggang March 18, kasama po kayo sa 20,000. And then sa Friday po Philippine time, meron po tayong tinatawag na, sandali po ha, baka maisama ko ito. Yung best of the best po natin, yung award top movers, best of the best, who will be the Conqueror Top Earners for January 2024. Give me 5 achiever, just for you achiever, and circle achiever. Sa Friday po iyan, February 23. So wag po kayong mawawala. At ito po, surprise tag dito, surprise prize doon sa mataong mauuna sa pagpasok ng Zoom. Yan. Sinabi ko na kasi nung una, talagang yung kung sino lang yung nauuna, yun lang yung ngayon po, meron pong prize yung mauuna. So ready to go in kung sino man yung mananalo doon. So yun po yung may prize kung sino doon. And then bahala kami ni Mentor Naomi mag-usap kung ano po yung magiging prize noon. Surprise prize po yun. Ayan, so maraming Wow. salamat. So balik po sa Mentor Annalie, prayer na po. Okay, nagpipili pa ako kung sinong gagawa ng closing prayer. Let me call on Jean Simpson. Are you here?
You can open your unmute. No? Okay, let's go to Is that Annalie? Girly Flores. Her car is still in the street out here. Can't see it. Okay, wala yata gusto mag-closing prayers, so I'll do the closing prayers na lang para sa lahat. Let's bow our head and thank you, God, for this training and knowledge na natutunan namin kay Menslin. I'm really proud of her. At sana naman po sa lahat ng mga na pioneer, bago pa lang dito sa ating business na to, sana matutunan yung lahat ng paraan para maging successful po tayong lahat. And thank you, Lord, for all the blessings na na-receive namin, lalo-lalo na sa mga knowledge na natanggap namin kay Menslin. And I'm give us more power to learn the business and to do the business. Amen. Okay, mag-unmute na po tayo and thank our speaker. Thank you, Mentor Thank Lee. you, Mens. Thank you, Mentor Thank you, Annalyn. Mentor You're the Lee. best. Thank you, Mentor. Hanggang Thank you sa po, Mentor uulitin. Normally. Thank you, Mentor Annalyn. Thank you, Mentor Thank you, Annalyn. thank you, thank you Thank you, all. everyone. God Thank you po. bless. Thank you po. Ang galing po. Thank you, Mentor Thank you, Edward. Ma'am. Thank you po. Salamat. Thank Thank you po. you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Mentor Lynn. Thank you, Mens Edward, for guiding us for everything. Thank you, Miss Kaz. Thank you, Thank you. Mens. Hi, po. Mens. Bye. Ingat Thank you po, everyone. Miss Naomi. Yes po, bawat isa. Thank you. Moving along. Thank you, BFF. Thank you. Galing mo. Thank you.